Mga katanungan sasagutin, mga alalahanin lilinawin. Ito ang programang tulay nyo sa usaping batas, serbisyo publiko at politika maging sa kalusugan, pisikal man o espiritual. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosim, sagot kita. At napapakinggan nyo po kami sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. At live din po tayo sa Facebook page ng True FM. At kung kayo po ay Signal subscriber, yes, mapapanood nyo na po kami sa Channel 19, kaya tutok na po kayo sa Channel 19. At mga kapatid, tuwing Martes, serbisyo publiko po tayo mga kapatid. At ang ating tututukan ngayon ay tungkol sa mga visa. Kasama po ang Department of Foreign Affairs o DFA. Bukod po sa passport, mahalagang dokumento rin po ang visa. Kung tayo ay mangingibang bansa, trabaho man yan o simpleng travel lang, ano ba ang mga dapat ihanda kung ikaw ay mag-a-apply for a visa? Yan at iba pang tanong ay sasagutin po sa atin ng ating panauhin mula po sa DFA. Magkikibalita rin po tayo mamaya sa lagay ng ating mga kapatid na OFW na nasa abroad. Sa ating guest po mula sa Department of Migrant Workers. Ihanda na po ang inyong mga tanong dahil sagot ko kayo sa usaping serbisyo. Ang ating question of the day, ano ang iyong concern sa pagkuha ng visa? Kung may gusto po kayong i-share, mag-comment lamang po kayo sa ating live stream. Kung may mga talagang mahaba-haba po ang inyong mga katanungan, tawag na lamang po kayo sa ating tanungan hotlines sa 8631-5788 or 8631-6674. Again, that's 8631-5788 or 8631-6674. Visa lamang po ang pag-uusapan natin kasama ang DFA. Wala po tayong passport. Natapos na po natin yan. This time, visa naman. At this point, kasama po natin live dito sa studio si Miss Leilani Feliciano. Siya po ang Director ng DFA Visa Division. Magandang hapon po sa inyo, Director. Thank you for coming to the studio. Thank you very much for inviting us. Ms. Cheryl Cosim, isa pong karangalan ng DFA na maimbitahan sa inyong programa. Ayan. Thank you for inviting us. Salamat po for making time. Okay. Siguro po, Director Feliciano, basic muna tayo. Review muna po tayo. Marami pa rin nalilitong mga kababayan, lalo na yung mga first-timer, nakukuha ng passport or ng visa. Kala nila pareho lamang. Ano po ba nga ang pagkakaiba ng visa at ano po ang passport? Okay. Ang passport ho ay isang travel document na pinagkakaloob sa isang Filipino. Whereas the Philippine visa is a document that is granted to a foreigner, an alien who wishes to come and enter the country for various purposes like tourism, business purposes, etc. And the Philippine visa, so yan nga po sa mga banyaga, yan po yung dokumentong inilalagay sa pasaporte nila upang ma-allow silang makapasok sa bansa natin. However, this document is not a 100% guarantee that they may enter the country because we also have the Bureau of Immigration and they also have their own strict vetting procedures. Kami rin po, of course, may ganyan, bago namin ipagkaloob ang isang visa. Ang BI din po, pagdating, nagko-conduct din po sila ng sarili nilang vetting procedure. So, if they don't meet the necessary criteria, if there are some derogatory information about them, they may be denied entry into the country. So, hindi po yan 100% guarantee na makakapasok sila sa bansa. Although, rare instances lang naman po yan. Most often, nakakapasok naman ho, basta nabigyan ng Philippine visa. At ang ating visa po ay ibinibigay, ang ating entry visa by the way, these are granted or issued
through our 94 foreign service posts abroad, meaning embassies and consulates. So, sa mga banyaga. Kaya worldwide po yung reach natin. So, yun po yung distinction. Ang Philippine passport ay para sa mga Pilipino. Ang visa ay para naman sa mga banyaga. Aliens, foreigners. At sabi nga po, parang tayo, di ba mga kapatid, pag kumukuha rin tayo ng visa sa ibang bansa, pag tayo magta-travel, may mga pagkakataon din ako, minsan may mga nakakasabay ako, kahit na may visa sila, hindi sila papayagan eh. Depende kung ano po yung, sabi nyo nga, depende din yan sa Bureau of Immigration. Okay, dun po sa iba't ibang klase ng visa, meron po tayong tinatawag na student visa, mayroon din namang pang-transit at immigrant. Paki-isa-isa nga po ito, Director Feliciano. Okay. Ang ibabahagi ko lang po ay yung mga visas na pinaprocess namin at ini-issue. Again, there are other what we call investment promotion agencies like special economic zones that issue visas. Sa kanila pong sakop yan. It's within their purview, so I cannot describe those. Ang aking i-discuss lamang dito ay yung mga visas na pinaprocess ng Department of Foreign Affairs. So these include, of course, yung pinakasikat at maraming ini-issue namin, yung temporary visitors visas. 9A. And under this visa category, there are 8 subcategories. No, I will just go through it very quickly. The first one is the temporary visitors visa for business purpose. So yan po yung una, 9A1. 9A2 is the temporary visitors visas for tourists. So for tourism, leisure, pleasure purposes, etc. And we also have 9A3 visa, which is for medical treatment. So, foreigners who wish to come in and avail of our hospital services, medical services in our prestigious hospitals, they may come in for the 9A and apply for a 9A. But itong subcategory nito ay internal lamang. Pag sa visa, ang nakalagay na lang doon 9A. But internally, we refer to it as 9A3 for medical visitors. Now, under 9A, we also have the fourth one, which is the 9A4 visa for private yachtsmen or sailors. So these are for foreign nationals visiting the country on board a private yacht sailboat, provided that such temporary visits do not have an employer-employee relationship, so wala pong remuneration dyan. Later on, I will discuss yung isa pa, yung Siemens visa, iba naman yon. Then we have 9A5 visas, which are awarded or granted to filmmaking visitors. So we all know, marami nagsushooting dito, decades ago, Apocalypse Now, marami hong na-shoot na pelikula dito. So yun po ang binibigay, 9A. But internally, we call it 9A5. We also have the 9A6 visa, which is for journalism visitors. So, obviously, journalism, no? They come in, foreign media practitioners, whether broadcast, online, or journalists, yung newspapers, we give them 9A visas. But internally, we call it 9A6. And then we also have 9A7. Ito na yung mga pang-Olympics, no? And for the performing arts, the athletes and the performers who come in to join in international competitions here, or if they want to perform in any of the big events here. And lastly, we have the 9A8 visa. Ito naman yung for other purposes. So, under the 9A, we have 8 different subcategories. Basta doon nagfo-fall yung majorly and majority of the visas being processed are for tourism and business. Ngayon, of course, every so often, dumadami rin po yung, for example, journalists. They come in, for example, to cover the official visit of their head of state, their foreign minister, or whatever. So all of those kinds of visas are being processed and issued by us. Now, we also grant yung tinatawag na transit visa. Yun nga po yung tinatawag nating 9B, and these are given to a transient foreigner
Yung dumadaan lamang, Yes. usually mabibigyan po yan ng single entry, but good only for 72 hours or 3 days. So yun po yung transit visa, yung dadaan lamang, ano. And then ito nga yung susunod, yung sinasabi ko, yung Siemens visa or yung crew list visa. Ito po yung mga seamen, yung crew members of a vessel arriving at the port in the Philippines to conduct yung regular business nila. Yun usually yung mga sinesweldohan ng mga shipping companies, to conduct regular business nga in relation to the vessel that they are operating. So yun po yung 9C visa. We also have the very, very rarely, in fact, I have not seen one issued, but we also have the International Treaty Traders Visa or the 9D. So ito pong Treaty Traders Visa ay na-award doon sa mga foreigners na papasok dito para mag-conduct ng commerce and trade. Pursuant to existing treaties between the Philippines and other countries. And then we also have the diplomatic or foreign government official visa, the 9E. Ito po yung binibigay natin, pinoprocess at ini-issue na visa sa mga international organizations, diplomatic missions, and their officials and staff. And their dependent families. So yung mga UN, yung mga US embassies, yes, etc. and down the line. So yun po yung the official part of our visa issuances. Now apart from that, we also issue the Chinese tour group visas. Tour group. So ito po yung nahirapan ako mag-Tagalog. We work together with the Bureau of Immigration, Department of Tourism, and the DFA. We work together to facilitate the issuance of Chinese tour group visas to tour groups coming from China, no? So this one is governed by the Joint Memorandum of Agreement signed by the DFA, DOT, and BI. That would facilitate, the processing of such visas. This involves a cooperation agreement between the Philippine tour operators na accredited ng DOT at yung Chinese tour group operators na accredited ng Chinese. Their equivalent Department of Tourism doon, Chinese. CNA ang tawag. So, they enter into a cooperation agreement. And then, pinaprocess po ito ng DOT, ng DFA, i-endorse po namin. It means they are authorized and they have the credentials, necessary credentials to ensure that the tour groups will be taken care of. So, pag na-endorse na po namin yung nanggaling sa DOT, pwede na pong i-process ng ating mga embahada at konsulado sa China. Sa China lang po yan. Yung mga tour groups, meaning yung mga in-check na gustong pumasok sa Pilipinas. So sa bansang China lang po tayo may ganitong klaseng agreement? Yes. Okay. Right now, China pa lang. Opo. And ang kagandahan po nitong Chinese tour groups na to, under the Joint Memorandum of Agreement signed in 2015, is that there are sufficient safety mechanisms that would ensure that these foreigners come in and exit, all of them, sabay-sabay. If there are any violations, they will be sanctioned, they will be punished. Ano po yung pwedeng punishment? Could be fines, penalties. It could also be, and ito yung mas mahalaga, their accreditation will be revoked by our DOT. So, yun yung kagandahan ng sistemang yun. And this has been ongoing since before. It stopped during the pandemic, but we reinstated it or it resumed in April of 2022. Okay. And then, marami pa rin. Opo, marami pa pong visa. Marami pang visa. Since nasa China na lang din po tayo, isingit ko na rin po. Sige. Dito po, because of the illegal pogos, maraming nakukuha, maraming nahuhuli na mga overstaying or they don't have the right visa, papasok ng tourist pero magtatrabaho, wala silang maipakita. And I understand part of this issue po ay
sinabi na mas magiging strikto ang Pilipinas sa pagbibigay ng visa sa mga Chinese. Ito po ba in-implement na? Yes. In fact, we've started implementing this last March or April. Unang-una ho, we have started to implement the following measures. The first one is the submission of the Chinese Social Insurance Record Certificate to ascertain the identity of the visa applicant. So apart from the usual documents that we require them to submit, any of their national identification documents, dinagdag pa po namin to social insurance record certificate. And of course, we have also started, because of all of these things, not that we are not strict, we are already strict in implementing it, but we became even stricter. So in terms of their financial capacity or proof of financial capacity, we became even stricter on this, yung mga documents na ipipresent nila. And by the way, the Chinese nationals can come in also visa-free, but under the AJAC-SUC privilege. Ano po yung AJAC-SUC? This means Chinese nationals who possess valid visas from America, Australia, Japan, Schengen, and UK may enter the Philippines visa-free for a period of 14 days and not more. So, yung pathways by which the Chinese may enter the country visa-free. Otherwise, they are visa required. Yung pong mga visa na ini-issue natin, okay, yung pinaka-popular, I suppose, is the tourist visa. Gaano po sila katagal pwedeng manatili po dito sa bansa? Depende po ba yan sa bansang panggagalingan nila? Kasi parang kung kagaya po sa Amerika, bibigyan lang tayo 6 months. Multiple entry, pero max of 6 months na mananatili sa bansa nila. Ganon din po ba tayo? Opo, ganon din po, do we also issue single and multiple visas? Yes, exactly. So we do issue single entry visas valid for 3 months, For multiple entry, it's valid for 6 months up to 1 year or 1 year. So for 3 months, ang validity niyan 59 days, from 30 days to 59 days. And ano ho ba yung katanungan nyo? Yung mga countries na pumapasok? Visa free? Hindi pa po. Pero sige, nandun na rin po tayo. Okay. May mga bansa rin po bang visa-free po sa ating bansa? Ay, opo. Under Executive Order number 408, there are, that list has, this is a list of 157 countries. The nationalities of which are allowed to enter the country visa-free for a period not exceeding 30 days, as long as they have valid passport, and yung flight itinerary nila, flight ticket coming in and going out, meaning round-trip ticket. So yun at the very least, minimum requirements. Pwede po silang pumasok ng country na yun. Malalaman nyo po yun, yung US, and a lot of countries, European countries, Asian countries, they may come in visa-free for a period of 30 days only. And if they decide to extend or to stay longer, that's the time they'll get a visa po. Yes. If they wish to stay beyond 30 days, they should apply for a visa. Or another pathway is they may come, halimbawa, gusto lang mag-avail ng 30 days and they want to extend their stay, that's possible also. They will only have to coordinate directly with the Bureau of Immigration for the extension of stay. And BI. Kasi nandito na sila sa bansa, di ba? So magbabayad na lang sila ng fees. Opo. Mga kapatid, simula pa lamang po ng ating discussion. Baka may mga kakilala kayo, mga kaibigan, na gustong bumisita sa Pilipinas at nangangapa po kayo or gusto nyo po at gusto nyo silang maasistihan o mag-guide kung paano kayo mabibisita dito. Ayan, this is the best time. Pwede nyo po isangguni yan kay Director Feliciano.
Maaari po kayong mag-post sa ating live stream or tumawag po kayo sa ating tanungan hotlines sa 8631-5788 or sa 8631-6674. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik ang programang Sagot Kita. Nagbabalik po ang programang Sagot Kita kasama pong inyong lingkod Cheryl Cosim at pumunta na po tayo sa ating segment muna na Pinoy Connect. Kasama po natin sa linya ng telepono, OWA Administrator Arnel Ignacio. Hello sir, magandang hapon po sa inyo. Hello, magandang hapon din. Ayan, ang hirap maimbitahan dito sa studio. Oo nga, kasi Masyado. alam mo naman ako, always from one place to another. Oo. Ngayon, nandito ako sa UP. Okay. Sige po, hingi lamang po kami ng update just for mga 5 to 10 minutes. Kwentuhan lamang po tayo. Sure. Can you give us an update po? Kamusta na yung OFW Lounge na binida po ni PBBM sa SONA? Yes, kasi matagal na namin binuksan nung pang July 19. Okay. Yan na yung pangalawa sa Terminal 3, which is 504 square meters. Ang laking tulong na ginawa dyan ng San Miguel Corporation through Ramon Ang, RSA. Apo. Pero bago pa yan, nagbukas na rin tayo sa Terminal 1, both of which are delivering fabulous service to our OFWs. Pag po ba pumasok sa OFW Lounge, anong klaseng pag-aalaga po ba ang ibinibigay natin sa mga OFW? Ang unang-una, ramdam nila na finally meron silang lugar they can call their own. Kasi ito talaga, pang OFWs ito eh. Kita nyo naman, dati, nakasalampak sila dun sa labas. Ngayon, meron tayong naka-air condition na lounge, there's free food, coffee is overflowing, free lahat yan, free. Pati mga kakanin, sandwiches, charging stations, wifi, and meron na sila din pwesto para doon sa mga gamit nila, no? Na binababantayan natin. So they can stay there. Kung sakaling magkaroon ng delay ang kanilang mga flights, hindi na sila kung saan-saan tatambay. Maliban ba doon, Administrator Arnel, I don't know, meron din ba doon like a point person na, kasi syempre, di ba, marami din tayong mga kababayan na mga first-timer, kinakabahan yan, hindi alam, ini-expect, pagdating nila sa bansang pupuntahan nila, na may makakausap sila kung meron silang mga katanungan. Kasi ang OWA naman nandyan eh. Kami naman na nag-ooperate yan. So if they have any query about sa kanilang mga pupuntahan, nandyan lang kami. Pati yung kumisan may mga dumarating dyan na kailangan ng biyahe, going to the provinces, kung saan man sila nakatira. Kami na sumasagot noon. Kung kailangan nila ng hotel and they don't want to stay in the lounge, kung meron pa silang flight na inaantay, we can take care of that. So, kung kumpleto yan, parang bahay na nila talaga yan. At balak pa raw po ng OWA na magtayo pa ng ibang lounge sa mga ibang international airports. So now we have two. Yes, pero ito, hopefully we can, we're now checking with, sinisilip na natin yung Cebu, para rin makapagtayo tayo dyan. In relation to this, ang isa pa nating dinadagdag na service, itong aming partnership with UBE, ito yung Ultimate Bus Experience, para yung iba na departing passengers, hindi na nila kailangan doon sa airport, sila pa magpaalamanan. Meron tayong ina-arrange with major malls na tayo na rin doon, na doon na sila magpapaalam sa kanilang mga kamag-anakan para hindi na sila masiksik doon sa airport. Parang shuttle. Oo. Tapos meron, yung bus naman, napakaganda at napakaluwag. So yung bus na yan ang magdadala na sa kanila sa airport. Oo, tsaka mas tipid. Yes, and hopefully makatulong din ito sa decongestion ng traffic doon sa airport. How soon will this be? Mukhang mauuna sa Cebu eh. Dito kasi medyo naghahanap tayo ng lugar kung saan na pwedeng huminto yung buses. Malalaki to. So, yan ang inaaral natin dito sa Metro Manila. Pero sa Cebu, mukhang may implement na natin.
Mhm. Tanungin ko na rin po, hingi na rin po kami ng update dito rin sa Seafarers Hub sa Manila. Nakabubukas lamang din po. OWA rin po ba yon? Yes, yung Seafarers Hub, nandiyan yung sa Mabini Corner, UN Avenue. Kasi yan, itinayo natin dahil ang dami-dami nakatambay dyan sa may TM Calaw. Kasi ang daming mga, manpower agencies ng mga seafarers. At nakababad lang sila dyan sa arawan. Wala kasi naghahanap ng tubig, makakain. If you'll be staying there the whole day, kung minsan maabot pa sila ng ilang araw. Mauubos ang kanilang baon. So, nandyan ngayon yung Seafarers Hub. They can stay there. There's free food, free coffee. At hindi na sila kailangan mag-isip ng kanilang pagkakagastusan. Naka-aircon yan, syempre. And ang Integrated Bar of the Philippines, naglagay na rin ng kanilang mga representatives dyan para kung sakasakaling meron silang mga concerns Legal sa kanilang concerns. mga pangangailangan legal, meron sasagot. And soon, baka makapaglagay tayo ng clinic na mag-check naman yung that's mga nice. essentials. Thank Yes, para maramdaman naman nila talaga yung readily na sila inaalagaan. Diba, you're making things very comfortable para po sa ating mga seafarer at OFWs. That's wonderful. The least that we can do. Okay. Hingi na rin po ako ng update. Nakauwi na po recently yung 3 seaman po na hawak ng Iran. Kamusta po? Yes. Hindi lang ako nakasama sa pagsalubong sa kanila, but they were all taken care of. Kasi naman sa airport natin, basta dumating ka, just look for corner ng OWA, ng BMW, and will be more than ready na sagutin yung inyong mga pangangailangan. Yun po ang mga nakauwi na seaman. Anong tulong po ang naibigay natin sa kanila? Well, I do not have the details, but definitely kung ano yung kanilang, lalo-lalo na kung active member sila ng OWA, at yung full menu ng benefits ng OWA, they can enjoy it. And most kadalasan, ang mga seafarers naman, pagka nakauwi rito, gaantay lang ng pagkakataon na sila ay makasampa uli ng barko. At sa bawat hakbang nilang gagawin, andyan naman ang OWA. Maaari tayo makatulong sa kanila, scholarship ng kanilang mga anak. Yes. Speaking of scholarship, Sir Arnel, ongoing po yung scholarship application for OFW dependents. Yes. Paano po ba yun? Can you give us more details? Ang importante lang dito, kasi kadalasan hinihinga kami ng scholarships for everyone. We cannot do that. Ito yung merong mga pamantayan nito kung paano sila makakapasa. Dalawang scholarship programs ito, yung ODSP namin at saka yung DSP. Isa may exam sa DIST para kung sakasakali makapasa ka at makapasok ka doon sa quota natin for each region, 60,000 a year ito. Para ito doon sa mga OFWs kumikita ng $600 and above. Yun ang mga mas mababa ang kita. Meron tayong mas madali na paraan for scholarship. Wala nang exam. Yun nga lang, hinihiling lang namin sa kanila, pasa naman sila sa requirements, ma'am. Yung iba ayaw magpasa ng requirements. At kailangan naman, siyempre, pondo ng OFW yan. So we cannot just give money away because we're asked. So, meron din naman kaming hinihingi ng mga requirements like Form 137, birth certificate. At kailangan din naman, medyo maganda-ganda rin naman ang grades. And taon-taon po, Sir Arnel, gaano karaming scholarship po ang scholarship grants ang naibibigay po natin sa mga OFWs? Kasi ngayon, since we started, mga nakaka-43,000 scholars na tayo. At ang maganda pang balita rito, ang BDO, ang group of companies, yung mga scholars ng OWA, they have a very special interest at sila ay kinukuha agad. At kung meron pang pinangangailangan mga requirements, sila na nagpo-provide. Kaya, ito lang, kaya pinipili nating mabuti kung sino talaga yung deserving. Dahil alam nyo naman, ang pagpapascholar ng OWA mula sa simula hanggang sa ikaw ay makagraduate. So, malaki-laking talaga ito. So, talagang kailangan nabubusisi na yung mabuti. And we're very, very proud sa ating mga scholars na ang dami pa natin na mayroong Latin honors, nakakatuwa. That's good. Well, sige po, salamat for taking our call, OWA Administrator Arnel. Maybe, sana, someday soon, balik ka naman dito, bisitahin mo naman kami.
Namimiss ko rin ang talagang po nakakapunta. Kaya lang kung nakikita nyo naman yung trabaho ko eh. That's true. That's true Takbo rito, also. takbo ron. Pero po, mag-schedule po tayo soon, sir. Sige po. Alright. Salamat po sa inyong oras, OWA Administrator Arnel Ignacio. Kasama rin po natin sa linya si DMW Secretary Hans Leo Kakdak. Sec Kakdak, magandang hapon po. Magandang hapon, Ms. Cheryl, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Magandang hapon. Hingi lang po kami ng update. Kumusta po yung mga kababayan natin sa Bangladesh sa gitna po ng civil unrest doon? Oo, we're closely coordinating with the DFA, na Sec Ricky, Sec Ed, kasi wala tayong migrant workers office sa Bangladesh, sa capital ng Dhaka. But rest assured, we have been assured na all the around 706 or so Filipinos, including OFWs, are safe and sound. That patuloy ang advisory na wag lumabas, wag makihalo sa mga political activities or rallies at wag magpahayag ng political expression or opinion patungkol sa current situation sa aspetong politikal ng Bangladesh. In other words, wag maghimasok sa larangan na pangmamamayan lamang ng Bangladesh, mga Bangladeshis. So let's leave them to their own political exercises and processes and stay safe. You know, we're monitoring the situation. Most of our OFWs, of course, are there to work and have harmonious relations with their respective employers and be productive and so just to continue their work and keep us working for their respective employers. Until, of course, humantong sa next stage, kasi ngayon, pagmamanman ng sitwasyon ay pag-uusapan na yung aspeto ng pag may chance, kung mayroon ng pagkakataon, kung mayroon man gustong makauwi, ay we're still coordinating with the DFA on this matter. Ano po bang mga trabaho ng mga kababayan natin sa Bangladesh? Karamihan Most of them are skilled. Skilled workers. Sa mga technical occupations, construction, and some of them are in the hotel sector, education sector. Meron pa nga banda. Nung nandun ako a few years back, I was in a hotel at may Filipino band doon sa hotel na yun. So, merong ding ganong a broad range of skilled workers, skilled OFWs. Nakataas po ang level 1. Pag sinabi pong level 1, ano pong ibig sabihin nun, Secretary? Yan yung tinatawag na precautionary phase. Ibig sabihin na babala na may potential na hindi normal na sitwasyon, na potential na posibleng lumala ang sitwasyon that will become a threat to the safety and life of our OFWs. Wala pang deployment ban at that stage, walang voluntary nor mandatory repatriation, just to take the necessary precautions, kaya precautionary phase ang tawag. And but having said that, yun nga, may mga pieces of advisories issued by our embassy in Dhaka about staying safe, staying indoors, not to take part in mga politically related activities, even sa social media, Huwag magpahayag ng mga opinion sa aspetong politikal na yun nga, para sa mamamayan lamang ng mga Bangladesh. Okay. Puntahan ko lamang din po ng mabilis. Nagkaroon ng malaking job fair para po sa mga trabaho sa Japan. Yes. Kamusta po? Around 25,000 vacancies daw. Kamusta po yung naging job fair na yon? Marami po bang natanggap? Well, ang system ngayon sa mga job fair na pansin namin ay it's more of yung, kasi sa dami nga ng aplikante, around 6,000 na nag-express ng interest hindi kailangan mabilis din ang turnover sa mga recruitment agencies who took part. So ang estilo ay tinitingnan, may preliminary look at assessment ng applicant, and then kung okay ay for continued processing or further interview. That's another term that they use. So in other words, interesado sila, basta na-continue lang papupuntahin sa head office o sa office ng
agency. Ang mahalaga, nagkadaopalan sila, nagkakilala sila at nakilala nila yung aplikante. And 2,500 yung bilang na ganun. 2,500 yung nasabihan na for continued processing, further interview, and so just proceed to the head office o anumang branch ng recruitment agency doon sa job fair. Mapapadalas na po ba yung mga country-specific job fairs tulad po nito? Yes. Yan ay panimula lamang, but I think the idea is to focus on specific countries. Bunsod din kasi ito ng Philippine-Japan Friendship Week. We are holding a series of friendship weeks with different countries and showcasing Filipino talent, harmonious relations with Filipino workers, between Filipino workers and host country employers, the best of both cultures, Philippines and the host country culture, the best of yung friendship, pagpapamalas ng pagkakaibigan at kooperasyon at koordinasyon, partnership ng dalawang pamahalaan, dalawang nasyon. So, nandun yung foreign embassy. Ito, in this case, Philippine-Japan Friendship Week. So, nandun ang embahada natin, si Ambassador Kazuya nandun, at nandun yung liderato, mga opisyalis din natin sa DMW na nakihalubid. Ang DFA may presensya rin doon sa opening ceremony natin. So, ang mga private sector, mga recruitment sector leaders, nandun din, at mga recruitment agencies na bihasa sa recruitment process. And then, mismong yung mga embassy officials din ng host country, nagbahagi rin ng mga requirements, immigration requirements, job market information doon sa Friendship Week na yun. Alright. Marami pong salamat for taking our call. Secretary Kakdak, thank you for your time. Yes, maraming salamat, Michelle. Sa inyong tagapakinig sa Kapinon. Maraming salamat po. Mga kapatid, pagpapatuloy po nating pag-usapan yung visa po. Kasama po ang DFA. Short break lamang po tayo. Magbabalik po kami. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programang Sagot Kita. Ako po si Cheryl Cosim. Kasama pa rin po natin si Ms. Leilani Feliciano, ang director po ng DFA Visa Division. Okay, ma'am, punta tayo. Pag-usapan natin itong tinatawag na Balikbayan Program para sa mga foreigners. Pakipaliwanag nga po. Okay. Yung Balikbayan Privilege ho is for nationals of countries who fall under Executive Order number 408. Ito po yung pinaliwanag ko earlier. Yung Executive Order 408, ito yung list of 157 nationals who are allowed to come inside the country visa-free for only 30 days. So, yun lang ang pwede. And our family members, meaning spouse and children, holding foreign passports of a balikbayan. Yung ano po yung balikbayan? Yun yung returning Filipino citizen or former Filipino citizen. They are entitled to a visa-free entry into the Philippines for a maximum of 1 year. Initially, from the date of their arrival in Manila under the Balikbayan program. So they shall be admitted as balikbayans on the condition that they travel with the balikbayan mismo. Hindi pwede yung pamilya lang or yung asawa lang. Kailangan yung mismong balikbayan kasama. And then they observe, of course, and comply with all the Philippine immigration laws and regulations, rules and regulations. Now, the family members of balikbayans who are nationals of countries, as well as former citizens who acquired citizenship and passports of countries not included in that EO 408, meaning yung tinatawag nating visa-required nationals, these are nationals that cannot avail of the balikbayan privilege. So, just to be very clear, no, pag visa required yung napangasawa mo, hindi ka pwede mag-avail ng balikbayan privilege. So, they must secure the necessary and appropriate entry visas before they proceed to the country. Okay. That's very clear. Pero, yun pong mga kababayan natin na nag-iba na ng nationality, yun kasama po dyan. Pero di ba meron naman tayong dual citizenship? Or hindi rin lahat nagdudual? Hindi rin, ang dual citizenship kasi, applicable lang yan. They can, okay, under the law, those who have acquired foreign citizenship,
may reacquire their Philippine citizenship kasi nagkakaroon po ng renunciation, di ho ba? But the dual citizenship is only allowed in countries wherein we have reciprocal hindi din sa arrangement. lahat. Hindi Oo. sa lahat. So, yung mga dual, pwede kong pumasok yon. Yun nga lang, kailangan ang spouse niya na foreigner ay hindi visa required. Pag visa required, kailangan mag-secure ng appropriate visa. But anyway, yung list of 157 countries, napakaraming And countries I'm sure po alam yan. nila yan. Alam po Opo. nila yan. Opo. Okay, before tayo magpaalam, may mga habol lamang din po na tanong. Ito pwede daw masama sa blacklist order o BLO ang isang tao. Paano po nangyayari yon? Ang blacklist po kasi ay certain nationals are put in the blacklist if they commit certain crimes, or for example, they disrespect consular officials in our Philippine embassies or consulates abroad. Marami pong dahilan yan kung bakit pwedeng mailagay sa blacklist. Ngayon po, ang blacklisting ay under ng Bureau of Immigration. Siguro po mas magandang Bureau of Immigration ang dapat kausapin. Subalit, kami po ay nakikipag-coordinate with the BI in the sense that requests for blacklisting also are coursed through the DFA. And we do coordinate with the Bureau of Immigration on this. Pag mayroon pong reklamo, may i-endorso po or may i-recommenda yung embahada or yung konsulado natin abroad, pwede pong ipa-blacklist ang isang certain foreign national. So, yun nga, ang ano yung criteria? Obviously, they've done certain, they're involved in criminal activities, they have disrespected consular officials, and all other, yung masasamang bagay na ginagawa ng mga tao. Ito po ay ginagawa para maprotektahan ng ating mga kababayan and to prevent them from coming into the country. Sila po yung magiging tinatawag nating excludable aliens under the Philippine Immigration Act and under the Codified Visa Rules and Regulations of the Philippines. Director Feliciano, ihabol ko po ang mga ilang concern lamang po, tanong ng ating mga netizen. Si Mark Mendez, may katrabaho ako dati sa abroad na gustong bumisita sa Pinas. Saan ba dapat siya pumunta? Sa Philippine Embassy? Ano daw po ang requirements? Anong nationality Wala siya? nga pong inilagay eh. Okay, sige, ganito po para mapadali ang Embassy buhay ng agad. ating mga kababayan na gusto mag-imbita ng mga banyaga bilang mga friends who will come in to visit the Philippines, to visit them here. Unang-una, they may check several websites, like the DFA website. We have a complete list of the Philippine visa policy regarding foreign nationals, whether visa-free, yung EO 408, for 30 days only, or yung mga visa required. Kumpleto po yun, nakalagay sa DFA website, official website. We also have our 94 Philippine Foreign Service posts, yung mga embassies nga and consulates. Sa buong mundo, they have their own official websites. So they can easily check there Yan, kung Mark. ano po yung requirements, ano bang Yes. visa ang gusto nilang applyan. Doon na magkumonsulta na sila. And right now we have the online visa application system. So they may apply online. Yung application process lang po 'yon. The other parts of the application process hindi po nakapaloob doon. Ayan. Check nyo na lamang po, DFA website. Ito po, si Janjan Marquez, sabi niya, ang daming nagkakalat na peking documents. So, tinatanong niya yung Philippine visa. Paano natin nasisiguro na hindi po napepeke ito? Okay. Kami po sa Department of Foreign Affairs, we have a partnership with Apo Technologies, Sila po yung nagpo-produce ang ating Philippine visa stickers na tinatawag. Ito pong ating visa stickers ay may tinatawag na mga security features embedded underneath the visa sticker. So, hindi siya visible to the naked eye.
Paano lang yan makikita? Immigration officers. Immigration, pag ginano na yung passport. Sa UV light, oo. UV light. And secondly, we provide foreign governments with the specimen MRV stickers. So even host governments, foreign governments will know kung peke. Oo. So it's part of the cooperation between foreign governments. On their part, they also share with us their specimen visa stickers. So that's safety mechanism din to ensure na genuine ang mga stickers. Ang visa stickers na ginagamit natin. Ako, tama-tama po ang pagtatapos ng ating episode. Director Feliciano, maraming salamat po for coming to the studio. Thank you for making time po. Thank you very much, Cheryl, and it's a privilege and a pleasure to be here to be able to explain these issues. Opo. At mga kapatid, Salamat kung po. may mga concern nga po kayo dun sa mga spouses or kaibigan na gusto nga bumisita dito sa bansa, katulad ng sinabi ni Director Feliciano, all they need to do, check yung DFA website. Doon makikita na po nila yung bansa, kung kailangan ng visa or hindi. Kung kailangan ng visa, nandun din, I'm sure, yung mga requirements na dapat isubmit at kung saan magsasubmit. So, website. DFA website po is the key. Yes. O mga kapatid, dyan po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Magsama-sama po tayo ulit bukas 4:00 ng hapon dito sa programang Katuwang Nyo sa Usaping Batas, Serbisyo Publiko at Politika, maging sa kalusugan, pisikal man o espiritual. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosim. Sagot kita.